Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Sa gitna ng malawak at masiglang pamilihan ng Baryo Kaladkad, walang hindi nakakakilala kay Donna, isang 35 gulang na babaeng tindera ng mga kakanin, prutas at ilang pampagkaing lutong bahay. Hindi lang dahil sa ganda niya siya hinahangaan ng mga tao, kundi dahil na rin sa kanyang kakaibang karisma at kasipagan. Ang buhok niya ay mahaba at laging maayos na nakapusod. Kumikintab ito tuwing tinatamaan ng araw. Natural na mapuputi ang kanyang ngipin na tila hindi galing sa hirap, at ang kanyang balat ay kulay kayumangging ginto na parang palaging nahahaplos ng araw ngunit hindi kailanman nasusunog. Marami ang nagsasabing kahit galing sa hirap at hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, ay madali siyang makakaahon sa buhay. Dahil ito sa angkin niyang kagandahan at sa diskarte sa pagtitinda. Mabilis siyang mag-isip, mabilis makabenta, at mabilis din na magpaikot ng mga kausap. 6:00 pa lang ng umaga ay dinig na ang boses ni Donna mula sa kanyang pwesto. Mainit-init pa po. Kakanin ni Donna na wala ng katulad. Bili na kayo mga suki. 10 piso lang ito. At may libreng ngiti pa galing sa masayahing tindera. Ang mga matatanda, mga binata at kahit mga batang dumaraan ay napapatingin talaga sa kanya. Madalas siyang biruin ng ibang tindera na bukod sa sarap ng mga tinitinda niya, mabilis itong maubos dahil sa angkin niyang karisma. Pero meron ding nagsasabi na hindi nga masarap ang tinda niya at napapabili lang dahil nga maganda siya. Pero nginingitian lang niya ang mga yon at hindi na rin nagkokomento pa. Sanay na kasi siya sa mga papuri at panglalait ng mga tao. Pero alam niyang kung hindi naman ito nakakatulong sa kabuhayan niya, ay dededmahin niya na lang. Isang araw ng linggo, habang abala siya sa pagbibenta, ay may napansin siyang may edad na lalaki. Matangkad yon, may kaputian na ang ibang parte ng buhok pero kitang-kita pa rin ang kakisigan at kagwapuhan. Nakasuot yon ng puting polo at maong na pantalon. At sa kanang kamay ay may mamaharing relo na kumikislap kapag natatamaan ng sikat ng araw. Merong kakaibang presensya ang Ginoo at ramdam na ng dalaga na hindi nga taga rito ang lalaki, na may kasama pang 2 tauhan na tila mga bodyguard. Ang lalaking napansin niya ay si Senyor Telo Swiss, isang 50 anyos na negosyanteng PhilAm mula sa bayan ng Dangkal. Isang lugar na 3 oras ang layo mula sa Baryo Kaladkad. Nabalitaan ni Donna mula sa isa pang tinderang sinita na nakapwesto malapit sa kanya na may negosyo raw ang Ginoo na malalaking palaisdaan at ilang kainan sa bayan nila. Napansin ni Senyor Telo ang paraan ng pagtitinda ni Donna, na mabilis, masigla at may tila may halong paglalambing. Kaya dahil dito ay bumili siya ng 3 puto at 2 suman. Pero imbis na magbayad agad ay nakipagkwentuhan pa siya. Ikaw ba mismo ang gumagawa ng mga ito? Opo, pero tinutulungan ako ng kapatid kong si Anod. Masarap po yan. Subukan nyo. Ikaw naman, wag mo na akong pinupo. Para namang nakakatanda kapag ganon. Ay, pasensya na po. Sorry. Pasensya na. Telo, ako si Telo. Pasensya na, Telo. Try mo at masarap yan. Aba, masarap nga. Dahil dyan, bibiling ko na to lahat. Basta sabihin mo kung anong pangalan mo sa akin. Ako nga pala si Donna. Sure kang bibilin mo lahat to? Oo naman. 1, 2, kunin nyo na lahat ng mga ito. Bilis! Lumapit na nga ang 2 malalaking tao sa likuran ng makisig na Ginoo at kinuha ang mga pinamiling kakanin mula kay Donna. Gulat na gulat pa rin ang dalaga lalo na nang magbigay ng 5,000 piso ang Ginoo na sobra-sobra na kung tutuusin. Hindi na rin nakatanggi si Donna dahil pinagpilitan nga ni Senyor Telo na tanggapin ang nasabing pera.
Napatingin na naman tuloy ang ilang mga tindero at tindera matapos makita ang nangyari. Kitang-kita sa mukha ng iba ang matinding tuwa at pakainggit pero walang pakiroon si Donna. Ang importante sa kanya ngayon ay kumita siya ng pera para sa ikabubuhay nila ng nakababatang kapatid na si Anod. Makalipas ang ilang minuto, kahit nakuha na ni na 1 at 2 lahat ng paninda, ay hindi pa rin umaalis si Senyor Telo. Halata naman kasi na nagkaroon siya ng matinding interes sa magandang tindera. At habang nag-uusap sila, ay nahuli ni Donna ang paraan ng pagkakatitig sa kanya ng ginoong negosyante. Tingin ng hindi lang bilang isang mamimili na humahanga sa paninda, kundi parang may ibang malalim na pakahulugan. Sa puntong yon ay tila nagising din ang matagal nang nakatagong kapilyahan sa puso at isip ni Donna. Mula sa araw na yon ay halos linggo-linggo nang bumabalik si Senyor Telo sa pamilihan. Minsan ay bibili ng maraming kakanin, minsan naman ay mag-aabot ng dagdag na bayad na tinatanggap lang ni Donna na may kaunting kilig. Hindi nagtagal ay naging mas madalas na ang pagbisita ng Ginoo at hanggang sa isang hapon, matapos magsara ng tindahan ay inayayahan siya ng Ginoo na kumain sa isang kilalang restaurant sa bayan. Sigurado ka ba dyan, Telo? Oo naman. Kailan ba ako hindi naging sigurado sa mga sinasabi ko? Teka, umamin ka nga sa akin. Nandiligo ka na ba sa akin? Ano ba sa palagay mo? Hindi ko alam eh. Wala pa naman kasing nanliligaw sa akin. Ang sabi lang nila na ganito raw yung panliligaw na ginagawa ng mga kalalakihan. Kaya napaisip ako sa ginagawa mo ngayon eh. Talaga? Wala pang naglakas loob na manligaw sa'yo? Parang imposible naman yata yun. Sagad mong yan? Baka nga nakapila pa ako. Sir, anong tingin mo sa akin? Hindi naman ako ganong klase ng babae. Pasensya na. Sa ganda mo nga kasi, ang hirap lang paniwalaan. Pero balik tayo sa tanong mo kanina, kung nanliligaw ba ako sa'yo. Ako naman ang magtatanong, Donna, kung pwede nga ba ako manligaw? Ha? Kapag tumanggi ka sa paanyaya kong kumain sa labas, ibig sabihin ay tinatanggihan mo ang panliligaw ko. Titigilan na kita kapag ganon. Sige, pumapayag na ako. Hindi na nga tinanggihan ni Donna ang alok kaya laking tuwa talaga ng Ginoo dahil alam naman niyang malaki ang pag-asang mapasagot niya ng oo ang dalaga. Pagdating sa mamahaling restaurant, sa hapag ay magaan ang kanilang naging kwentuhan mula sa buhay sa Amerika, sa negosyo ni Senyor Telo, hanggang sa personal na mga bagay. Sa ilang oras nilang date ay tila nakakilanlan na nga sila ng mabuti. Kaya si Donna ay namanghari ng husto sa lalaki. Pakiramdam nga rin niya ay unti-unti na rin siyang nakaka-interes. Hindi dahil sa yaman na meron ng Ginoo, kundi dahil sa kung sino ito bilang tao. Nang ihatid na siya pauwi, pagbaba ng sasakyan ay hinawakan siya ni Senyor Telo sa kamay na hindi niya inalmahan. Gustong-gusto kita, Donna. Sana maramdaman mo kung gaano kita kamahal. Salamat, Telo. Pero hindi ko pa masasagot yan pabalik. Hindi ko pa rin kasi siguradong nararamdaman ko eh. Ayos lang. Huwag mong madaliin ang sarili mo, Donna. Maghihintay ako kahit gaano pa ito katagal. Natigilan na nga ang Ginoo dahil bigla na lang siyang hinagka ni Donna. Kahit mismo ang dalagay nagulat sa naging hakbang niya. Pero wala naman siyang pinagsisihan dahil nagustuhan niya ang tugon na halik ng matipunong Ginoo. Sa unang pagkakataon kasi sa kanyang buhay ay nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon na nagpakilig sa buo niyang pagkatao. Para siyang nililipad ng ulap at pakiramdam niya rin ay parang sila lang ni Senyor Telo ang tao sa mundo. Nang matanggal ang kanilang mga labi ay napangiti sila sa isa't isa. Masayang-masaya talaga si Donna dahil ito ang una niyang halik at hindi niya pinagsisisihan ng tungkol sa bagay na ito. Ganito pala ang pakiramdam ng nahalikan?
Ibig mong sabihin na ako pa lang ang first kiss mo? Nakakayaman sabihin pero totoo yon. Talagang napakaswerte ko pala kung ganun. Pero hindi ibig sabihin na nahalikan mo na ako sinasagot na agad kita ha. Titingnan ko pa rin kung ano ang totoong intensyon mo bago mo makuha ang matamis kong oo. Oo naman. Promise, Donna. Kahit maging tayo na, ipaparamdam ko pa rin sa'yo araw-araw na para kitang nililigawan. Ganun kita kamahal. Hindi na umimik ang dalaga, pero halatang halata sa mukha niya ang matinding pagkakilig. Tumakbo agad siya papasok ng bahay at sinalubong ng kapatid na si Anod na nakangiti lang din sa kanya. Suportadong-suportado siya ng binata bilang nakababatang kapatid. At sa mga sumunod pa nga na linggo, ay naging mas malapit pa sila sa isa't isa. Nagsimula na ang mga tagpong lumalagpas sa simpleng pagliligawan. Mga tawagan sa gabi, madalas na pagkain sa labas at minsan ay maikling halik bago maghiwalay. Para kay Donna, si Senyor Telo ay hindi lang niya isa pang pag-ibig kundi ang sagot din sa kanyang mga pangarap. Isang lalaking may pera, posisyon at tandang maglaan ng oras sa kanya. Subalit kahit ganon ay mas matimbang din talaga ang pagmamahal niya para sa Ginoo. Pero wala sa isip niya na ang lalaking nagsisimula na niyang ibigin ay meron palang tinatagong lihim. Lihim na kapag natuklasan niya ay siguradong dudurog sa kanyang puso at bukod doon ay tuluyang babago sa kanyang pagkatao bilang isang babae. Pagkaraan ng ilang linggo ay mas lumalim pa nga at mas naging espesyal ang pagsasama ni na Donna at Senyor Telo. Para bang ang bawat araw na lumilipas ay nagdadala ng panibagong dahilan para ma-inlove si Donna sa kanya. Tuwing Sabado ng umaga, laging naroon ang Ginoo sa pwesto ni Donna sa pamilihan. Bis na bis pa yon palagi na madalas din may dalang mga pasalubong. Malimit mga prutas o tsokolate galing sa bayan ng Dangkal. Sa mga ganitong simpleng regalo na talagang na-appreciate ng dalaga, ay naipapakita na rin ng Ginoong negosyante ang kanyang pag-aalaga, pagrespeto at pagmamahal. At sa tuwing nakikita sila ng mga tao sa pamilihan, ay marami ang natutuwa at syempre marami rin ang naiinggit. Pero katulad ng mga nagdaang araw ay walang paki si Donna sa mga yon. Mas importante sa kanya kung ano ang magandang samahan na namumuo sa kanila ng kanyang manliligaw. Kung minsan ay iniinggit pa nga niya ang mga katabing tindahan na may lihim na galit sa kanya. Katulad ni Nita. Dati ay mabait ang pakikitungo nun. Subalit nang magkaroon siya ng masugid na manliligaw ay tila nag-iba na rin ang pag-uugali. Parang napansin ko na hindi kayo nagpapansinan ni Nita. Ilang araw ko na siyang nakikitang padaan-daan lang dito sa tindahan mo. Bakit? Nag-away ba kayo? Nako, huwag mo nang intindihin ng mga taong yan. Usong-uso ang inggitan dito sa pamilihan May mga tao talaga na ayaw nilang nakikita na maging masaya ang kapwa nila o umangat. Kaya pabayaan na lang natin. Hindi ako magtataka kung isang araw siraan ako ni Nita sa'yo. Pero ikaw, kung nakikilala mo ko, ikaw naman na makakapagsabi niyan sa sarili mo kung totoo o hindi ang mga sasabihin na hindi maganda ng ibang tao laban sa akin. Alam mo, yan ang isa sa mga nagugustuhan ko sa'yo Mas lalo tuloy kitang minamahal Sus, nabobola ka na naman. Teka, ano naman yung dala mo ngayon? Masyado ka talaga nag-aabala Bumili ako ng malambot na upuan para sa'yo. Kasi araw-araw ka nakatayo dito sa pwesto mo. Dapat may malambot kang upuan. At ito rin, may tsokolate para pampagana sa buhay. Ay, salamat talaga ng marami Alam mo, Telo, parang nasasanay na ako na lagi may sorpresa ka. Kung nasasanay ka na, natutuwa akong marinig yon. Hindi magtatagal masasanay ka na rin may taong mag-aalaga sa'yo. At ako yon. Ikaw talaga. Totoo naman yung mga sinasabi ko
Hindi na nga napigilan ni Donna ang mapangiti at kiligin dahil sa mga sinabi ng lalaking negosyante. Hindi man siya sanay sa ganito, pero natutuwa siya sa pagtatrato ni Senyor Telo sa kanya na parang isang prinsesa. Sa dati niyang buhay ay puro hirap at pagtitipid ang alam niyang gawin. Wala talaga siyang oras sa mga kung anong bagay na magpapakilig sa kanya. Kaya naman, nang dumating si Senyor Telo, ay para siyang iniahon mula sa karaniwan at dinala sa isang mundong puno ng kaliwanagan. Oh, parang natameme ka na dyan, Donna. Ayaw mo ba nung mga sinabi ko? Hindi ah. Napaisip lang ako bigla kasi ang sweet-sweet mo talagang tao. Kaya hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. Sinasagot na kita. Ha? Talaga? Totoo ba yan? Oo. Hindi maipinta ang tuwa ni Senyor Telo matapos nga na maging opisyal na silang magnobyo at nobya. Ganon din si Donna. Halatang halata sa hilatsa ng kanyang muka kung gaano siya kasaya at kasigurado na si Senyor Telo na ang lalaki para sa kanya. Subalit lingid sa kanya ay merong madilim na sikreto ang Ginoo na kapag nalaman niya ay siguradong wawasak sa kanyang kaligayahan. Nagdaan pa ang mga araw at gabi. Tuwing araw ng linggo ay sinasara ni Donna ang kanyang pwesto ng mas maaga para makalabas sila ni Senyor Telo. Minsan ay dinadala siya noon sa mga mamahaling kainan sa bayan. May mga gabing magka-holding hands sila habang naglalakad sa parke. At kung minsan naman ay pumupunta sila sa mga tagong resort para magpalipas ng oras na silang dalawa lang. Alam ng dalaga na may pagmamahal siya sa kasintahan, pero sa tuwing hihilingin ito na sila ay magtalik, tumatanggi siya. Hindi pa kasi siya handa na isuko ang pagkababae niya. Mabuti na lang din ay nirerespeto ito ng kanyang bagong boyfriend. Isang hapon sa tabing dagat, nakaupo sila sa isang maliit na kubo, habang tinatanaw ang malawak na karagatan na kumikislap sa sikat ng araw. May dala si Senyor Telo na 2 baso ng malamig na buko juice at isang supot ng pinritong isda. Naupo sila at masinsinang nag-usap patungkol sa buhay-buhay hanggang sa may maisip si Donna. Nito kasing nakalipas na araw ay nagtataka siya sa pag-uusap ng mga bodyguard ng Ginoo na sina Uno at Dos. Nung tanungin niya ay tila aligagang sumagot at nagdadahilan. Mahal, bakit ba ako napili mo? Marami namang magagandang babae lalo na sa bayan ng Dangkal. Meron na di hamak na mas may kaya sa buhay at hindi talaga tubong probinsya na katulad ko. Ano bang klaseng tanong yan? Curious lang ako. Sagutin mo na please. Bakit nga kasi? Okay, sige. Ano kasi? Kasi ikaw, iba ka sa kanila. Sa mga babaeng nakilala ko. Hindi ka lang maganda. Bukod sa maganda ng muka, ay marami pang maganda sa'yo. Tulad ng ano? Marunong kang magpahalaga sa maliliit na bagay. Yung asawa, ano nga ba ito? Nawala tuloy ako. Nasaan na nga ba tayo? Tungkol sa iba pang magagandang bagay na nakikita mo sa akin. Oo. Ikaw kasi, napakasimple mo lang at madali kang mapasaya. Alam mo ba na bihira yan sa panahon ngayon? Ang mga kagaya mo? Talaga? Oo. Kaya maraming salamat dahil sinagot mo ko. Salamat din dahil nakita mo mga bagay niyan sa akin. Pangarap ko yun. Ang palagi kang makitang masaya. Sa pagkakataong yun ay hindi napigilan ng dalaga na yakapin ang kanyang nobyo. Hanggang sa mauwi na sila sa pagsisiping sa mismong dalampasigan. Mabuti na lang ay sila lang din ang tao at papalubog na ang araw, kaya tanging dalampasigan lang ang nakasaksi sa kanilang ginawang kamunduhan. Ang unang pagkakataon na isinuko na ni Donna ang bataan.
Sa mga lumipas pang araw ay hindi lang simpleng atensyon ang ibinigay ni Senyor Telo. Madalas niyang padalhan ng mga mamahaling gamit si Donna, mga magagarang damit, mamahaling pabango, at kung minsan ay mga alahas pa. Hindi yun basta material na bagay para kay Donna, dahil nakikita niya ang mga ito bilang mga patunay ng pagmamahal ng lalaki sa kanya. At sa tuwing hindi sila magkasama ay may tawag o mensahe si Senyor Telo gabi-gabi. Nabilan din kasi siya ng cellphone para magkaroon sila ng komunikasyon kahit na malayo sa isa't isa. At habang lumalalim ang samahan nila, pakiramdam ni Donna ay unti-unti na siyang tinatahi sa isang panibagong buhay na mas maginhawa, mas maganda at mas puno ng kulay. Kaya malaki ang pasasalamat ng dalaga sa Panginoon dahil nga sa nakilala niya ang lalaking bumago sa kanyang pagkatao. Magkalayo man ang kanilang edad, ay alam niya rin sa sarili na mahal niya ang Ginoong negosyante at ganun din ito sa kanya. Sa pananaw ni Donna ay tila malinaw na ang direksyon na balang araw ay magtatayo sila ng sarili nilang negosyo. Magkakaroon ng sariling bahay at magbubuo ng sarili nilang pamilya. Kahit simple ay masaya na siya basta kasama lang ang lalaking bubuo sa kanyang pagkatao. Kaya gabi-gabi siyang nagpapasalamat sa may kapal patungkol dito. Lord, palagi ko pong pinagpapasalamat ang buhay ni Telo. Dalangin ko po ang pag-iingat mo sa kanya at ganoon na rin ang relasyon na meron kami. Kung ano man po ang kulang, ikaw na po ang bahala magpuno. At kung ano man po ang mali, ikaw na rin po ang bahala magtama nito. Amen. Isang gabi, pagkatapos nilang manood ng sine sa bayan, ay pumwesto muna sila sa parke para magpahinga. Nang may makita si Donna na masayang pamilya, ay naisip na naman niya ang tungkol sa pagbuo nito. Alam mo, ang ganda nung napanood natin kanina, no? Pangarap ko rin yung ganun eh. Yung ano yun? Yung tipong gigising tayo sa sarili nating bahay, tapos may mga anak tayong tumatakbo-takbo sa sala. Maganda nga yan. Anong maganda nga yan? Yun lang ang sagot mo? Hindi mo rin ba pinapangarap yon? Ha? Oo naman. Pinapangarap ko rin yun, syempre. Gusto ko rin yan. Pero may tamang panahon para dyan. Balang araw, Donna. Balang araw? Bakit hindi pa ngayon? Ha? Mas gusto ko kasi yung sigurado ka na talaga sa akin. Sigurado naman na ako eh. Ikaw yata ang mukhang hindi pa sigurado sa akin eh. Ha? Hindi. Hindi totoo yan. Sadyang naniniwala lang ako sa tamang panahon. Huwag nating madaliin. Enjoy natin ang sandali at darating tayo sa pagbubuo ng pamilya sa tamang panahon at oras. Sa bagay, may punto ka. Tama nga na meron tamang panahon para dyan. Bagamat may kakaibang tono sa mga sinabi ni Senyor Telo, pero pinili na lang ni Donna ang hindi na lang magtanong pa. Ang mahalaga sa kanya sa ngayon ay masaya silang magkasama. Ngunit sa gitna ng mga kasiyahan ng kanilang pagsasama, ay may mga pagkakataong bigla na lang naglalaho si Senyor Telo ng ilang araw. Walang tawag, walang mensahe, at walang paramdam kahit ang mga alalay niyang sina Uno at Dos ay hindi rin makokontak. Mas dumalas pa nga ito hanggang sa umabot na kung minsan ay 1 linggo. Kaya medyo naginala na si Donna. Naging minsanan na lang din ang pagkikita nila. Kung minsan ay pinakamatagal na ang 4 na oras. Kapag tinatanong niya kung bakit ang negosyo lang ang palaging idinadahilan ng Ginoo. Linggo ng gabi, kung saan makikita sana sila pero hindi sumipot si Senyor Telo. Kaya masama ang loob na nagsara ng tindahan si Donna. Nang palis na siya, ay narinig niyang tila nagtatawanan sila Nita at Roma. Alam niyang siya ang pinagtatawanan ng dalawa kaya di na niya pinansin. Natigilan lang siya matapos marinig ang dalawa na mayroong pinag-uusapan at walang iba kundi ang nobyo niyang si Senyor Telo.
May nakakita nga raw sa Ginoo sa bayan ng Dangkal na may kasamang ginang at binata. Ang hinala nga ay ito ang pamilya ng Ginoong negosyante. Pag-alis niya sa lugar na yon, ay hindi niya maiwasang mapaisip ng malala matapos marinig ang tungkol doon. Malamang gumagawa lang ng kwento-kwento ang mga yon. Paano magkakaroon ng pamilya si Telo? Hindi niya ako magagawang lokohin. Mahal niya ako. Mahal ko siya. Mahal namin ang isa't isa. Natigilan na siya sa pagsasalita dahil naramdaman niya ang pagtagas ng luha sa kanyang mga mata. Nagtuloy-tuloy siya sa paglalakad habang nagpapahid ng mga luhang ayaw tumigil. Patindi talaga ang galit sa akin ilang Nita at Roma. Kaya pati yung relasyon namin ni Telo, ginagawa nila ng kung ano-anong kwento. Pag-uwi ng bahay ay pinilit niyang kalimutan ang narinig. Ayaw niya kasing sirain ang kasalukuyang saya na meron siya. Pero sa kaibuturan na kanyang isip ay may mga tanong na nagsisimulang mabuo. Mga pagtataka at kung ano-ano pang bakit. Doon niya lang din napagtanto na sa halos mag-iisang taon nilang pagsasama ni Senyor Telo ay hindi niya pa rin yun gaanong kakilala. Maliban sa mga negosyo nito ay wala na siyang ibang alam tungkol sa nobyo. Kaya mas lalo siyang napaiyak matapos maisip na posibleng totoo nga ang mga pinagkukwentuhan kanina nila Nita at Roma. Sino ka nga ba talaga, Telo? Sino ka nga ba? Hindi tuloy nakatulog ng maayos ang dalaga at kinabukasan papunta pa lang siya sa pamilihan nang may isang dating kaibigan ang nagpunta sa kanyang bahay. Walang iba kundi si Maymay. Nakatira na kasi ngayon ang babae sa bayan ng Dangkal kaya nakumpirma niyang totoo ang pinagkukwentuhan ni Nita at Roma kagabi. Parang nadurog ang puso ni Donna matapos yung marinig. Lalo na nang makita niya sa makabagong cellphone ni Maymay ang malinaw na litrato ni na Senyor Telo na nakayakap sa isang babaeng may maayos na postura at nakasuot ng mamahaling damit. Sa tabi nila ay nakangiti rin ng isang binatang kasing edad lang ni Donna. Matangkad yun, mistiso at malakas ang dating nakahawig pa mismo ng Ginoong negosyante. Tila ba gumuho ang buong mundo para kay Donna. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya saglit siyang huminto at sumandal sa gilid. Nang makita siya ni Anod, ay kumuha siya ng tubig at pinainom siya para mapakalma. Nagsimula na siyang mapayak habang umiinom ng tubig hanggang sa mapahagulgul na siya ng todo-todo. Paano niya nagawa sa akin to? Paano niya ako niloko ng ganito? Naniwala ako sa kanya. Pero matagal na pala niya akong niloloko at pinaglalaruan. Kaya pala ayaw niya pang makasal kami at bumuo ng pamilya. Yung pala, matagal na siyang merong pamilya. Manloloko! Manloloko ka, Telo! Dahil doon ay hindi na nga muna tumuloy sa pamilihan si Donna. Sumama ang loob niya at dahil doon ay naapektuhan din ang kanyang kalusugan. Nanamlay siya at nawalan na ng gana. Kahit anong pilit ng kapatid niyang si Anod na kumain ay hindi siya umuoo. Panay lang siya pag-iyak at pag-inom ng tubig. Kinagabihan, dumating si Senyor Telo sa kanila. Wala sa mukha nito ang bahid ng pagkabalisa na parabang walang nangyari. Hindi niya kasi alam na may ideya na si Donna patungkol sa kanya. Nagulat ang Ginoo na makitang namumugto ang mga mata ng kanyang nobya. Kaya nag-alala siyang lumapit pero hindi umimik ang dalaga. Galing ako sa pamilihan, Donna. Hindi ka raw nagbukas ngayong araw kaya dumiretso na ako rito. Anong nangyari? At bakit namumugto yung mga mata mo? Umiyak ka ba? Ha? Ayos ka lang ba? Pasensya na kung wala akong paramdam ng ilang araw ha. Gustuin ko man pero kailangan mag-focus muna ako sa negosyo ko ngayon. Alam mo, namiss pa naman kita ng husto. Talaga? Namiss mo ko? Oo naman. Teka, ano ba nangyayari ha?
May masama bang nangyari, Donna? Negosyo ba talaga ang inatupag mo? Oo naman. Di ba sinabi ko na sa'yo nung nakaraan pa? Negosyo? O yung asawa mo sa dangkal? Ha? Teka, ano? Akala mo ba porke malayo dito ang dangkal, hindi ko malalaman ang totoo? Na meron ka ng pamilya? Na may asawa ka at isang anak? Huwag mo lang itanggi dahil nakita ko na sa picture, Telo. Pakiusap. Huwag mo lang tangkain na gumawa ng kung anong kasinungalingan o kwento. Donna, magpapaliwanag ako, please. Ano bang ipapaliwanag mo? Nakabit mo lang ako? Na wala akong kamalay-malay na pinaglalaruan mo lang palang damdamin ko? Hindi totoo yan, Donna. Paano pa ako maniniwala sa'yo ngayon? Ha? Naniwala ako sa'yo. Naniwala akong totoo ka sa akin. Minahal kita ng totoo pero ito lang ang sinukli mo sa akin, Telo. Grabe tong panluloko mo. Ginawa mo akong kabit ng hindi ko alam. Wala akong kalam-alam na pinagtatawanan ako ng mga tao. Sige, magpaliwanag ka. Oo, may asawa ko. Pero matagal nang wala kaming magandang pagsasama. Hindi lang kami legal na naghihiwalay para sa anak naming si Cruz. Ikaw ang mahal ko, Donna. Maniwala ka. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa mga panloloko mo, Telo. Durog na durog ang puso ko ngayon, alam mo ba? Bakit mo ako ginanito? Para mo na akong pinatay. Please, wag mo kong hiwalayan, Donna. Parang awa mo na. Kahit di mo na paniwalaan ang mga sinasabi ko ngayon, pero totoong lahat ng pagmamahal at ginagawa ko. Mahal kita. Mas mahal kita kaysa kay Vonavi. Kaya wag mo kong iwanan, please. Hindi talaga ako makikipaghiwalay sa iyo. Dahil hindi ako papayag na maging masaya kayo habang ako rito'y nasasaktan. Total, ginawa mo na akong kabit ng hindi ko nalalaman. Paninindigan ko na. Anong pinaplano mo? Kung ayaw mong mawala ako sa buhay mo, susunod ka sa lahat ng gagawin at sasabihin ko. Sa ngayon, magpakasaya ka muna sa legal mong asawa. Sulitin mo na ang lahat-lahat ng pagpapakasasa ninyo. Hindi na nakaimik pa si Senyor Telo dahil ipinagtaboyan na muna siya ng kanyang kirida. At mula nang malaman ni Donna ang totoo, ay naging mas matapang na siya. Hindi na siya kontento sa mga palihim na pagkikita. Minsan, sinasadya niyang magpunta sa dangkal para magkataong magkita sila ni Senyor Telo sa mga pampublikong lugar. Alam niya kasing may posibilidad na may makakita sa kanila na kakilala ng legal na asawa ng ginoong negosyante. Isang hapon, habang palabas si Ginang Vonavi sa isang grocery store, ay nakasulubong nila ang asawa ng Ginoo. At sana nga ay magtatago pa si Senyor Telo. Anong ginagawa mo rito, Han? Akala ko ba nasa baryo kaladkad ka? Ha? Kumusta? Sino ka, miss? Ikaw palang asawa nitong si Telo? Ikaw ba si Vonavi? Ako nga, iha. Bakit mo naman naitanong? Ako nga pala si Donna. Han. Siya ba yung sinasabi mong bago mong katiwala doon sa pwesto natin sa baryo kaladkad? Ha? Hindi niya lang ako basta katiwala. Ako ang babae niya. Ako ang ipinalit niya sa iyo, Mrs. Vonavi. Dahil sa diretsahang sagot na yon ay tila natigilan ang mag-asawa. Kitang-kita ang mga patak ng pawis sa noo ni Senyor Telo na panay ang pagpatak kahit anong punas niya. Si Ginang Vonavi naman ay halos mamula ang pagmumuka sa pagkabigla, lalo na nang humawak si Donna sa kamay ng Ginoo. Taas noon niyang hinarap ang legal na asawa habang napapataas ng kilay dito. Magandang araw, Mrs. Twist. Nagkakilala rin tayo sa wakas. Mag-isang taon na nga pala kami ng asawa mo para lang sa kaalaman mo. Anong sinasabi ng babae niyan, Telo? Walang iya ka. Ang lakas ng loob mo. Malakas na talaga ang loob ko ngayon
dahil alam ko naman sa sarili ko na mas bata at mas maganda ako sa'yo. Tila nanigas ang mukha ni Ginang Vonavi sa galit. Pero bago pa siya makasagot at makaporma, ay umalis na si Donna na hatak-hatak si Senyor Telo na hindi alam ang gagawin. Pagkatapos ng tagpong yon, ay tila nakaramdam ng kasiyahan si Donna sa kanyang puso. Pero parang kulang pa ang mga ito dahil gusto niya talaga na makuha ng buong buo si Senyor Telo. Malaki ang naging pagbabago niya. At kahit na tinatawag na siya sa baryo kaladkad na isang kabit o kirida, ay wala na talaga siyang pakialam. Naging mas proud pa siya sa sarili kaya nag-alala na rin ang kanyang kapatid na si Anod. Sa mga sumunod pang araw at linggo ay ginamit niya ang matinding pagmamahal sa kanya ni Senyor Telo. Palagi niyang tinatakot ang ginoong negosyante na iiwanan kapag hindi sumunod sa gusto niya. Kaya nang i-request niyang dali na siya sa bahay ay sinunod kagad ito ng lalaki. At talagang dinala mo pa talaga ang babaeng yan dito? Ano na lang ang sasabihin sa atin ng mga tao sa labas? Alam kong hindi maganda ang pagsasama natin. Pero bakit sa ganito mo papaabutin, Telo? Ano ba nangyayari sa'yo? Nahawa ka na ba sa pagiging ugaling palengke ng babaeng yan? Huwag mong pinagsasalita ng ganyan si Donna. Hindi siya ganong klase ng babae. Ay, oo nga pala. Hindi siya palengkera. Kalat-karin lang siya. Malanding babaeng nangangabit na mga may asawa. Mayaya ka naman babae ka. Maganda ka pa naman sana at kaedad mo lang ang anak ko. Tapos pumatol sa lalaking parang tatay mo? Ikaw, Telo, hindi ka ba nayaya sa anak mo, ha? Mga immoral kayo! Tumigil ka na! Tumigil ka na, Telo. Dahil doon ay napatingin kay Donna ang mag-asawa. Ngumiti lang siya, tinarap ang ginang habang nakataas ang isang kilay. Kitat ko lang pala ang anak ninyo. Anong pangalan niya? Cruz, tama? Kung ayaw mong patulan ko ang asawa mo, edi yung anak mo na lang. Punyeta kang babae ka! Edi demanda kita! Edi demanda ko kayo mga immoral kayo! Kasunod ng mga katagang yun ay ang malakas at malutong na sampalang iginawad niya kay Donna. Natigilan din ito kaagad dahil umawat si Senyor Telo at itinulak ang legal niyang asawa hanggang sa mapaupo sa sofa. Napayak na lang ang ginang dahil sa sobrang sama ng loob habang si Donna ay tila tuwang-tuwa sa mga nakikita. Hindi niya alam sa sarili kung bakit, pero para na siyang nasisiyahan sa mga nangyayari, subalit sa kabilang banda at kay butura na kanyang puso ay naroon pa rin ang matinding kalungkutan. Natatabunan lang ito sa ngayon na matinding galit matapos siyang malaman na isa lang pala siyang kabit. Demanda ko kayong dalawa, kaya humanda na kayong makulong! Sige, gawin mo! Para malaman ng buong bayan ng kahihiyan ng pamilyang ito! Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Isumbong mo kami? Ipakulong mo kami? Napayak na lang ng gusto si Ginang Vonavi at hindi na rin niya nagawang idemanda ang dalawa dahil nga sa kahihiyan ng pamilya. Nagsama-sama nga sila sa iisang bahay na tila patay mali siya na lang sa mga kasalanang namamayani sa tahanang yon. At hindi nga nagtagal ay nakilala rin ni Don ang anak ng mag-asawang Swiss na si Cruz. Nagsimula ito sa isang simpleng pagkakataon. Nang isang gabi na walang ibang tao sa bahay nila maliban sa kanilang dalawa. Alam na ni Cruz ang tungkol sa pangangabit ng ama. Pero dahil madalang siyang umuwi ng bahay, kaya hindi niya pa rin nakikita ang itsura ni Donna. At sinamantala nga ng magandang babae ang pagkakataong ito. Nang makita niyang matipunong binata na katatapos lang maligo at umiinom ng juice sa bandang kusina, ay lumapit siya rito. Pero bago yon ay nagsuot muna siya ng nakakaakit na see-through dress na talagang labas na labas ang kanyang kamunduhan. Dahil doon ay nakatinginan sila. At mula sa isang simpleng titig ay tila may kakaibang koneksyon kagad ang nabuo. Hindi nag-atubili si Donna na palagpasin ang pagkakataon. Ikaw si Cruz, di ba? Oo, ako nga. May ideya ka naman siguro kung sino ako, di ba? Oo. Kabit ka ni Papa? Hindi ako nagtataka kung bakit. Maganda ka kasi at magandang hubog ng katawan mo. Hindi ka ba galit? Hindi ko rin alam eh.
Sanay naman ako na pareho silang wala sa tabi ko. Palagi kasi silang nasa negosyo namin nung bata pa ako. Hanggang ngayon na nakakalabuan na kami. Eh di, okay lang sa'yo na nandito ako. May magagawa pa ba ako? May pwede tayong gawin na dalawa. Hindi naging mahirap para kay Donna ang pang-aakit kay Cruz. Mabilis niya itong napaikot sa kanyang mga palad gamit ang kanyang alindog. At nung gabing yun ay meron na nang nangyaring pagniniig sa dalawa. At sa mga sumunod na mga araw at linggo ay mas naging mapanghas pa sila. Hindi na nila alintana kahit nandoon na sa bahay sina Senyor Telo at Ginang Vonavi. Tuwing hating gabi ay nagagawa nilang magkadaupang palad ng walang kamalay-malay ang mga tao sa bahay. Mas lalong tumindi ang namumuong kaimuralan sa loob ng tahanan ng mga Swiss. Ang mga pangyayaring ito ang tuluyang nagpabagsak sa katahimikan ng pamilyang Swiss. Biyernes ng alas 12:30 ng gabi. Nang marinig ni Donna ang paghilik ni Senyor Telo, ay bumangon kagad siya sa kama. Naglinis siya ng katawan sa banyo at kaagad lumabas ng kwarto. Pasimple siyang nagmasid sa paligid at tumiretso sa silid ni Cruz, kung saan ay nakahanda na kaagad ito. Dahil sa kanilang pagmamadali, ay nakalimutan na nga nilang mailak ang pinto. At habang nagsisimula ang kanilang kamunduhan, ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng binata. Nakaugalian na rin kasi ni Ginang Vonavi na pumasok doon kung minsan para lang silipin ang anak. Pagpindot ng switch ng ilaw at nang kumalat ang liwanag sa buong silid, ay tumambad na nga sa paningin ng Ginang ang matinding kalaswaan. Gulat na gulat siya sa mga nasaksihan at hindi niya mapaniwalaan ang mga ito. Nakalimutan kong ilak ang pinto. Sorry. Naman, kumutok naman muna kayo. Anong ginagawa ng kabit ng tatay mo rito sa kwarto mo? At bakit kayo magkapatong anak? Ma, pwede ba lumabas na kayo? Hindi ako lalabas dito. Punyeta kang babae ka. Sinira mo ng pagsasama namin ng asawa ko. Ngayon naman pati anak ko, sisirain mo ang buhay. Ano pinagsasabi mo? Paano ko naman sinira ang buhay ng anak mo pareho namin ginusto ito? At para sa kaalaman mo, matagal na namin itong ginagawa. Walang hiya kang babae ka! Galit na inatake ni Ginang Vonavi si Donna. Halos makaladkad niya sa kahubaran ng babae pero pilit na umaawat si Cruz. Hanggang sa magising na nga rin si Senyor Telo at naabutan niya ang lahat. Gulat na gulat din siya nang makitang parehong nakahubutubad ang kanyang anak at ang kanyang kalaguyo. Anong ibig sabihin nito, Donna? Cruz, bakit kayo parehong walang mga saplot? Yang kabit mo! Nakikipagsiping sa anak natin! Walang yayang kabit mo! Kasalanan mo ito at nagpapasok ka ng demonyita sa bahay na ito. Sinira niya ang pamilya natin. Hayop ka! Hindi ka ba nakukonsyensya ang babae ka? Wala kang pakundangan, Donna! Wala kang takot! At sisiguraduhin kong pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo! Sa sobrang galit na nararamdaman ni Ginang Vonavi, ay halos mahimatay na siya. Kaya kaagad umalalay ang mag-ama at dali-dali siyang dinala sa pagamutan. Habang pinagmamasdan ni Donna sina Senyor Telo at Cruz na bitbit si Ginang Vonavi, ay napapangiti lang siya. Pero ang kanyang mga mata ay unti-unti nang tinatagasan ng luha na hindi niya mapigilan. Masaya siya sa paghiganti, pero sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang mali ang kanyang mga ginagawa. Dahil doon ay binalot na lang niya ng makapal na kumot ang sarili saka humagulgol ng pag-iyak. Bakit ganitong nararamdaman ko? Dapat masaya ako dahil ako ang nanalo sa laban na to. Pero bakit ako umiiyak? Bakit ako nalulungkot? Masisira ako ng pamilya ni Telo. Magkakawatak-watak na sila. At kami na ang magkakasama. Dapat maging masaya ako. Huwag kang umiyak, Donna. Huwag kang umiyak. Kahit anong awat niya sa sarili ay patuloy pa rin ang pagtagas ng kanyang luha. Kaya hinayaan na lang niya ito. Hanggang sa makatulog na lang siya ng mahimbing. Makalipas ang ilang araw, nang bumuti na ang lagay ni Ginang Vonavi, ay nagpasya na muna siyang hindi umuwi sa kanilang bahay. Sinamahan naman siya ng asawa kahit ayaw nito.
At dahil sa sila Donna at Cruz na naman ang naiwan sa bahay, kaya patuloy sila sa paglalaro ng apoy. Hindi nila alintana ang kaguluhang nangyayari sa paligid. Basta sila ay masaya sa kanilang kamunduhan. Hindi na rin naman kasi napigil ng mag-asawang Swiss ang kanilang anak dahil aliw na aliw din ito sa mga nangyayari. Nahumaling kasi talaga ang binata kay Donna, kaya tinanggap na lang nila kahit masakit ito sa kalooban. Itong isa sa dahilan na matinding galit ni Ginang Vonavi sa dalaga. 7:00 ng gabi ng Lunes, tahimik ang kalsada papunta sa pinakaliblib na bahagi ng bayan ng Dangkal. Tanging ilaw ng buwan at kislap ng alitaptap ang tila nagbabantay sa makipot na daan. Bitbit ni Ginang Vonavi ang isang bayong na may lamang mamahaling tela. 3 putol na hibla ng buhok ni Donna at isang pirasong ginamit nitong panyong may mantsa ng pulang lipstick. Kasama na rin ang bungkos ng pulang rosas na nagsisimula ng malanta. Baka sa mukha ng Ginang matinding galit at determinasyon. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng gawain, lalo na at alam niyang patungo siya sa lugar ng isang taong kilala sa bayan bilang mabagsik na nilalang. Si Apo Abukay. Isang itim na mangkukulam na pinaniniwala ang nakikipag-ugnayan sa mga nilalang mula sa kabilang mundo. Tanyag din ang matandang Ginoo dahil sa pakikipagkasundo nito sa mga demonyo, masasamang elemento at paggamit ng mga buhay na sakripisyo bilang alay. Nang makarating siya sa dulo ng daan, ay tumambad sa kanyang paningin ang isang lumang kubo na halos tinatakpan na ng mga baging at punong kahoy. Ang mga dingding ay gawa sa pinaghalong kawayan at lumang tabla na may bakas ng mantsa ng dugo sa ilang parte. May nakasabit na tuyong balat ng ahas at tandang sa itaas ng pinto. At sa paligid ay may mga bote ng langis na may lamang malabong likido. Ang ilan sa mga ito ay may gumagalaw-galaw pa sa loob. Paglapit ni Ginang Vonavi, ay kusang bumukas ang pinto kahit hindi pa siya kumakatok. Aba, paano nangyari yon? Bumukas ng kusa ang pinto dahil alam kong darating ka, Vonavi Swiss. Paano niyo ako nakilala? Malaga pa bang malaman yon kaysa sa tunay mong pakay kung bakit ka nagpunta rito sa akin? Kung ganon, alam mo rin kung bakit ako narito. Lagi mong tatandaan na laging may pakpak ang balita. Lahat ng pinakamadilim na bagay na ninanais ng isang tao ay nakakarating sa akin. Ang tanong, handa ka ba sa kapalit nito? Kahit anong kapalit, ibibigay ko. Ang totoo niyan dala ko na mga bagay na ilan sa kailangan para mangyari ang gusto ko. Narinig ko sa isang kaibigan na ito ang mga dapat dalhin. Ipinakita ng Ginang ang mga dala niya dahilan para mapahalakak ang matandang lalaking mangkukulam. Ang boses ni Apo Abukay ay tila umalingaw-ngaw sa buong paligid at nang tumigil siya ay matalim niyang hinarap ang Ginang na tila natakot. Bigla na lang kasing parang namuti ang mga mata niya pero bumalik din sa dati. Makalipas lang ang ilang minuto ay sumeryoso na ang nasabing mangkukulam. Handa ka na ba? Handang-handa na ho ako, Apo Abukay. Pagpasok sa loob ng munting bahay ay umupo si Ginang Vonavi sa harap ng maliit na mesa na puno ng kandila. Palayok na may usok at mga papel na may nakasulat na kakaibang simbolo. Inilapag niya sa mesa ang dalang bayong. Hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy pa. Dahil total, alam mo na rin naman kung ano ang gusto ko. Importante pa rin na sa bibig mo mismo manggali ang pagnanais na yon para mas maging epektibo at makapangyarihan ang sumpa. Ang lahat ng salitang lumalabas sa ating bibig ay makapangyarihan na. Ang mga kagaya ko lang namang kukulam ang mas nagpapatibay nito. Kaya ngayon din ay bigkasin mo ang pagnanais na yon. Gusto ko masira ang katawan at kaluluwa ni Donna. Gusto ko mawala ang gandang tinataglay niya. Kung paano niya sinira ang buhay ng aking mag-ama, gusto ko ring masira ang buhay niya. Gusto ko siyang magdusa sa pisikal na aspeto. Gusto ko siyang mahirapan ng husto.
at magdanas siya ng matinding sakit na higit pa sa sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Ang hinihingi mo ay hindi simpleng sakit o pagdurusa, kundi ay mabagal na kamatayan. Handa ka bang pagbayaran ito? Kahit ano, handa akong magbayad. Tumango si Apo Abukay at pagkatapos ng saglit nilang pag-uusap ay kinuha na niya ang hibla ng buhok at panyo ni Donna. Iniligay niya ito sa gitna ng mesa at binalutan ng mamahaling tela na dala ng ginang. Pagkatapos ay dinurog niya ang tuyong rosas at hinalo sa isang mangkok na may maitim na langis. Sinimulan na nga kagad na matandang lalaking mangkukulam ang ritual ng pagbibigay ng sumpa. Pinatay niya ang ilaw ng lampara at tanging kumikislap na kandila na kulay pula ang naiwan. Sinimulan niyang bumikas ng mga makaluma at hindi pamilyar na salita bilang bahagi ng orasyon. Nangilabot si Ginang Bonavi, kaya pasimple siyang napayakap sa sarili habang pinakikinggan ang matandang lalaking mangkukulam. Habang nagbibikas ng mga kakaibang salita, kinuha niyang matulis na karayom na gawa sa buto ng kung anong hayop at sinaksak ito sa pinagbalutan ng buhok at panyo. Sa bawat tusok ay napapansin ni Ginang Bonavi na parang may kumikibot-kibot sa loob ng tela, na parabang bigla na lang itong nagkaroon ng buhay. Paano nangyari yan? Anong laman yan? Nakapalob na ang sumpa dyan, kaya kung mapapansin mo, ay tila tumitibok-tibok na ang pinagbalutan. Kung ako sa'yo, mag-aantabay na lang ako at mananahimik. Dahil kung minsan hindi kinikilala ng sumpa ang utos. Kapag nakarinig siya ng ingay sa paligid, sasalakayin niya ito at doon ibubuhos ang sumpa. Dahil sa takot ay nanahimik na nga ang ginang at tinayaan na lang na magpatuloy sa pagbikas ng orasyon ang matandang lalaking mangkukulam. Ilang saglit pa nga ay bigla na lang lumakas ang hangin sa loob ng kubo at mula sa palayok ay umalpas sa makapal na itim na usok. Bumuo ito ng hugis ng isang babaeng maganda ngunit unti-unting nabubulok ang mukha. Lumapit ito kay Ginang Bonavi at dumampi ang malamig na hangin sa kanyang pisngi. Sa takot ng babae ay napatras siya sa takot na baka mapasa kanya ang sumpa. Ilayo mo sa akin ang sumpa, pakiusap. Ayaw kong madamay sa sumpa na ako rin mismo ang gumawa. Huwag ka mag-alala, dahil ang pagdampi sa pisngi mo ay tanda ng pagkilala. Yan ang espiritu ng pagguho. At siya ang sisira sa kagandahang tinataglay ng kinamumuhian mong si Donna. Makinig ka mabuti, dahil ganito ang sasapitin niya sa oras na matapos ang orasyon. Dahan-dahan siyang mabubulok at pahihirapan ng sumpa, hanggang sa mawalan na siya ng silbi sa mata ng kahit na sino. Sigurado ka ba dyan? Kung hindi ka kinikilala ng sumpa, sigurado kung kanina pa lang nararamdaman mo na ang epekto nito. Manahimik ka na muna dahil hindi pa kumpleto ang ginagawa ko. Inabot ni Apo Abukay ang mangkok na may langis at rosas. Pagkatapos ay pinahay dito sa bayong at saka siya nagbuhos ng patak ng sariling dugo mula sa kanyang hintuturo. Ang muling hakbang sa ritual ay ibinuga niya ang makapal na usok mula sa kanyang bibig patungo sa bayong. Sa oras na maramdaman niya ang unang kirot sa batok, ay magsisimula ng epekto ng sumpa. Tandaan mo na kapag nagsimula na ito, ay wala nang balikan. Maraming salamat, Apo Abukay. Huwag ka muna magpasalamat dahil hindi ka pa sinisingil ng sumpa. At hindi mo rin kailangang ipagpasalamat ang tungkol sa bagay na ito. Maliban na lang kung wala ka nang natitirang konsensya. Hindi na umimik ang ginang. Nagbigay na lang siya ng malaking halaga bago umalis sa lugar na yon. Samantala, habang nahihimbing ng tulog si Donna, ay dinalaw siya ng isang masamang panaginip. Nakita niya ang sarili na nabubulok habang pinagtatawanan ng isang malademonyong nilalang na kahawig niya lang din. Tumakbo siya ng tumakbo pero gamit ang mahabang dila ay nilingkis siya nito hanggang sa ulo na lang niya ang nakikita. Kasunod noon ay isang nakakapangilabot na halakhak ng demonyo ang umalingaw-ngaw bago siya lukubi ng demonyo.
Napabalikwas siya ng bangon at pagtingin sa kanan ay naroon si Cruz na tila nagulat din at nagising. Magkatabi kasi silang nakatulog at pareho na namang walang suot na kahit na ano. Okay ka lang ba? Nananaginip ka siguro na masama. Masamang panaginip lang yon at hindi mangyayari sa totoong buhay. Ang alam ko lang sa ngayon ay ang magandang nangyayari sa ating dalawa. Tama. Kaya simulan na natin ulit ang alam mo na, habang hindi pa umuwi si mama at si papa. Ikaw talaga, napakahilig mo. Gusto kong patunayan na mas magaling ako sa tatay ko, no? At mas karapat-dapat ako na piliin mo kaysa sa kanya. Ilang beses ko na namang sinabi sa'yo na isang beses lang talagang may nangyari sa amin. At matagal na panahon na yon. Oo, minahal ko ang tatay mo. At hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Pero sa maniwala ka man o hindi, natutunan ko na rin na mahalin ka, Cruz. Hindi lang tungkol sa pagganti. Maraming salamat at narinig ko yan. Kaya lang, gustuin ko mang maniwala sa mga sinasabi mo. Pero hindi ko pa rin maramdaman na mas mahal mo ako kaysa kay papa eh. Mas matagal lang pinagsamahan ninyo eh. Hindi na nagsalita pa ang lalaki dahil pinapak na siya ng halik sa labi at pagkatapos ay muli na nga silang nagniig ng ilang beses. Hanggang sa makatulog na sila ng mahimbing habang makayakap. Kinabukasan, naisipan ni Donna na bumalik sa baryo Kaladkad para alamin ang lagay ng tindahan nila ni Anod sa pamilihan. Palabas pa lang siya sa bakuran ay bigla niyang naramdaman na matinding kirot sa batok na parang may matalim na kukong bumaon dito. Nagsimula siyang mahilo at manghina pagkatapos nito. Naglakad siya pabalik at ang makitang refleksyon sa sliding window ay napansin niya ang itim na maninipis na tila guhit sa ilalim ng kanyang mga mata. Ano to? Pasa? Pero parang mga guhit-guhit lang eh. Kaso, bakit parang itim na itim naman to? Ang kada naman. Ano kaya to? Mga... Nakaramdam na naman siya ng pagtusok sa batok at dahil doon ay mas sumama ang kanyang pakiramdam. Kaya bumalik na lang siya sa loob ng bahay para magpahinga. Wala pa naman si Cruz dahil pumasok ito sa trabaho at hindi pa rin bumabalik sina Senyor Telo at Ginang Vonavi mula sa kung saan. Hindi alam ni Donna na sa bawat oras na lumilipas, ang sumpa ng kulam ni Apo Abukay ay dahan-dahan ng kinakain ng kanyang ganda, lakas at sigla. At katulad ng hiling ni Ginang Vonavi, isang mabagal na sumpa patungo sa kamatayan. Sa mga sumunod na gabi, matapos ang ritual, ay nagsimula na nga ang unti-unting pag-usbong ng sumpa sa katawan ni Donna. Nung una, akala niya ay simpleng pagod lang ang nararamdaman niyang pangangalay ng mga kasukasuan. Paminsang panghihina at kakaibang lamig na parang gumagapang mula sa batok hanggang sa gulugod. Ngunit habang lumilipas sa mga oras, ang mga sintomas ay naging mas malinaw at mas nakakatakot. Sa bawat paggising niya sa umaga ay may nanunuot na kirot sa kanyang panga. Para bang ang kanyang mga ngipin ay lumalaki at tumitigas. At sa tuwing tumitingin siya sa salamin ay napapansin niyang ang dating mapuputi niyang ngipin ay unti-unting parang nabubulok. Lumala rin ang mga dating tila maliliit na itim-itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Mas naging kitang-kita na ito na parang naging malalaking pasa na talaga. Ang kanyang mga mata na dati ay kaakit-akit na parang nangungusap ay naglahong bigla. Ano ba itong nangyayari sa akin? Dala lang ba ito ng matinding stress? O baka naman buntis na ako? Hindi lang pisikal ang pagbabago, pati ang kanyang gutom ay nag-iba. Ang mga pagkaing dati niyang paborito ay bigla na lang naging matabang sa kanyang panlasa. Ang malasa para sa kanya ngayon ay hindi ang masasarap na pagkain, kundi ang mga nabubulok na bagay. Dito siya mas nahuhumaling. Nung una ay hindi niya ito pinansin. Iniisip na baka dala lamang ito ng stress o imahinasyon, pero mas dumalas ang ganitong pangyayari lalo na sa tuwing malapit siya sa basurahan. Naglalaway siya sa tuwing nakakaamoy ng nabubulok, napapanis o kahit anong mababahong bagay. Dala na rin ang pag-aalala ay sinabi niya kagad ito kay Cruz.
dahil ang binata lang naman ang kasama niya sa ngayon. Cruz, may kakaibang nangyayari sa akin. Nawawalan ako ng gana, nangihina, at sa tuwing kakain ng mga gusto kong pagkain sinusuka ko lang. Medyo napansin ko nga na nangangayayat ka ngayon eh. May iba ka pa bang nararamdaman? Bukod sa mga yun wala naman na. Pinakikiramdaman ko rin ng tiyan ko dahil baka nabuntis mo na ako. Mas mabuti siguro kung magpa-check up na muna tayo para maalaman ng totoo. Huwag na muna. Pakikiramdaman ko muna ang sarili ko. Aabisuhan kagad kita kapag may hindi ako magandang nararamdaman. Matapos nilang magkasundo, ay pinakiramdaman na nga muna ni Donna ang sarili. Nang bumalik na sina Senyor Telo at Ginang Vonavi sa kanilang bahay, ay nagulat ang Ginoo dahil sa laki ng pagbabago niya. Mabilis na bumagsak ang katawan ni Donna at nagdadry talaga ang kanyang balat. Kaya nag-alala ng husto ang Ginoo. Pagkatapos ng hapunan, ay sinadya siyang kausapin ng negosyante patungkol sa kanyang kalagayan. Ayos ka lang ba, Donna? Parang nangangayayat ka. Yung balat mo medyo nangingitim. May sakit ka ba? Huwag mong mamasamay ng mga tanong ko Nag-aalala lang ako sa'yo. Ayos lang ako. Dala lang siguro to na matinding stress. Alam mo na, dahil sa naging sitwasyon natin. Hindi ka ba sinasaktan ng anak ko? Ni Cruz? Hindi Mas maalaga nga siya Nakikita ko kung saan niya naman ang pag-uugali niya. Lahat yun ay galing sa'yo. Natutuwa naman akong marinig yan. Basta alagaan mong sarili mo Alam mo namang Huwag mo nang ituloy, Telo. Okay na ako ngayon. Mukha kang hindi okay sa itsura mo. Nakikita mo ba ang sarili mo sa salamin? Tumingin kang mabuti. Kitang-kita kung paano ka nilaspag ng anak ko. Alam mo, kalat ka rin babae. Kaunti na lang ididispatcha ka na ng anak ko. Sa gwapo at kisig ni Cruz, siguradong maghahanap pa yun ng mas maganda na hindi katulad ng itsura mo ngayon. Parang asawa ko lang din yan. Kaya kung iniisip mong nasira mo ang pamilya ko, nakakamali ka. Dahil sarili mo lang ang sinira mo. Kahiya-hiya ka. Dahil pagkatapos mong makiapit sa asawa ko, sinunod mo naman ang anak ko. Siguradong sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Tama ka naman sa mga sinabi mo Hindi na ako aalma pa. Masama ang pakiramdam ko para makipagbangayan pa sa'yo. Umalis na si Donna pero pagdating sa kwarto ay napasandal siya sa isang gilid habang napapakuyom ng kamao. Napaluha na lang siya at napaisip sa mga bagay-bagay dahil para siyang natauhan sa mga sinabi ng ginang. Ano bang ginagawa ko sa bahay na ito? Bakit ko ba pinagsisiksikan ang sarili ko sa kanila? Masaya at tahimik naman akong namumuhay noon kasama ng kapatid kong si Anod. Kailangan ko na sigurong umuwi sa amin para matapos na ang gulong ito. Uuwi na ako, kapatid ko. Babalik na ako sa pagiging tindera. Habang umiiyak, ay inimpake na niya ang mga gamit at sinumantalang wala si Cruz. Abala rin naman sina Senyor Telo at Ginang Vonavi kaya hindi napansin nang siya ay umalis. Naging matagumpay ang pag-alis niya sa bayan ng Dangkal. Nakauwi siya sa baryo Kaladkad at tuwang-tuwa siya nang makita ang nakababatang kapatid. Subalit si Anod ay gulat na gulat matapos makita ang matinding pagbabago sa kanya. Bumalik siya sa pagtitinda pero hindi na sa pamilihan. Doon na lang sila pumwesto sa tapat ng bahay nila. At sa bawat taong makakakita ay nagtatago na rin siya dahil sa matinding pagbabago ng itsura ni Donna na halos hindi na nila nakilala. Nawala na talaga ang ganda ng babae. Nanuyot ng gusto ang kanyang balat at dumami ang mga pasa. Kapansin-pansin din ang paglaki ng tiyan niya at ang lalong pagkahumaling sa mga mababahong bagay. Sa paglipas pa ng mga gabi ay hindi na siya nakakatulog ng maayos. Lagi siyang nagigising sa gitna ng madilim at may naririnig na bulong mula sa labas ng bintana. Mga boses na tila humihimok sa kanya na kumain ng mga nabubulok, mababaho at mga panis na bagay.
Minsan ay nagising siya na nasa labas na ng bahay na walang saplot sa paa at puno ng basura ang katawan. Habang lumalala ang sumpa ay mas lalong pumapangit ang itsura ni Donna at mas lalo ring lumalaki ang kanyang tiyan. Kaya doon na naginala si Anod na siya ay nakulam. Hindi naman naniwala si Donna sa sinabi ng kapatid, kaya ipinagsawalang bahala na muna niya ang mga nangyayari, kahit ang totoo ay nahihirapan na talaga siya. Habang tumatagal ay mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang kirot sa kanyang sikmura. Ito ay tila may humahaplit mula sa loob na parang pinupunit ang kanyang laman at buto. Nagsimula na rin siyang tubuan ng mga butlig-butlig sa katawan. Nang mga unang araw na tumubo ito ay malilit na lang na parang kati-kati. Pero kalaunan ay lumaki ito ng lumaki hanggang sa parang lumobo at kapag nasasagi at pumuputok ay mas lalo siyang nasasaktan. Hindi na niya nakakayanan ng pangyayaring yon, kaya umiiyak na siya sa kapatid kinagabihan. Anod, nahihirapan na ako. Kung totoong nakulam ako, parang awa mo na. Humanap ka ng makakatulong sa akin. Ang sakit-sakit na ng buong katawan ko. Bawat kilos ko'y humahapdi. Dumadagdag pa tong malalaking matubig na butlig na tumutubo sa buong katawan ko. Lumapit si Anod at pinunasan ng pawis sa noo ng kanyang ate. Ramdam ng binata ang init ng balat ng nakatatanda niyang kapatid. Ngunit hindi to init ng karamdaman. Para bang naglalagablab mula sa ilalim ng balat. Hindi na rin siya masyadong nagkikikilos dahil sa tumitinding kalagayan. Kaya hindi na nag-aksaya ng oras si Anod. Naganap na kagad ito na makakatulong sa kanila. Habang wala ang binata ay inaliw na lang ni Donna ang sarili. Pagtingin niya sa salamin ay napaiyak siya ng gusto dahil malayong-malayo na talaga ang itsura niya sa dati. Paggalaw niya ay tumama ang likod niya sa gilid kaya muli yung humapdi. Napasigaw siya sa sakit at lalong napaiyak. Ang pangit-pangit ko na. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Kabayaran na yata ito nang nangyari dahil sa mga ginawa ko noon. Kung nung una pa lang sana ay hindi na dapat ako tumuloy nang nalaman kong kabit ako. Hindi siguro ito mangyayari sa akin. Totoo nga sinasabi ni Ginang Vonavi. Pinarurusahan na ako. Sinusunog na ang kaluluwa ko marahil sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Napalunok siya habang nanginginig at umiiyak. Pagkatapos ay kagad niyang tinakpan ang sarili ng kumot. Ngunit nang maramdaman niyang may kung anong kumikislot-kislot sa mga malalaking butlig-butlig ay mas lalo siyang natakot. Kumirot din kasi yon na parabang tinutusok-tusok ng kung anong matutulis na bagay. Muli siyang napatingin sa salamin at nakita nga niya ang kung anong mga insektong gumagalaw sa loob ng malalaking butlig. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkagimbal at doon niya na talaga nasiguro na siya ay nakulam. Diyos ko po, ano itong mga kumikislot-kislot na to? Mamamatay na yata ako. Panginoon ko, ayaw ko pong mamatay ng ganito. Kung ano man ang pagkakasala ko, pakiusap. Iligtas niyo po ako. Ayaw ko mamatay sa ganitong klaseng paraan. Hindi ka mamamatay, mahal ko. Nagulat si Donna at napatingin sa pintuan ng kanyang kwarto. Doon ay nakita niya si Anod at si Cruz na nakatayo. Agad lumapit sa kanya ang matipunong binata at yayakap sana pero umatras siya. Bakit ka lumalayo, mahal? Nakikita mo bang itsura ko ngayon? Hindi na ako katulad ng dati, Cruz. Malayong-malayo na. Tama ang nanay mo. Iiwan mo rin ako at maghahanap ka ng mas magandang babae. Hindi totoo yan. Kung alam mo lang, ilang araw akong naghanap sa iyo dito sa Baryo Kaladkad. Kung ano man ang sinasabi sa iyo ni Mama, lahat yun ay hindi totoo. Kung si Papa ay nagawa kang iwan, hindi ako, Donna, dahil mahal na mahal kita. Sa maling sitwasyon man ang naging simula ng pagkikita natin, pero naniniwala ako magiging maayos din ang lahat. Sinabi na sa akin ng kapatid mo ang lahat at handa akong tumulong para makahanap ng magaling na albularyo para gumaling ka at bumalik ka sa dati. Tuluyan na ngang napaiyak si Donna dahil talagang natouch siya sa mga sinabi ni Cruz.
At pagkatapos ng pag-uusap at unawaang yon, ay wala na silang inaksayang oras. Paglubog ng araw ay naghanap kagad sila na makakatulong para malaman kung ano talaga ang nangyari. Marami na silang napuntahan pero iisa lang ang nangyayari. Pagkatapos makita ang kalagayan ni Donna, lahat ay tumatanggi at sinasabing wala silang ideya sa nangyari. Pero sa kabilang baryo ay nakilala nila si Mang Timor na nagpatunay na nakulam nga talaga si Donna. Bukod doon ay ibinalita rin sa kanila ang isang importanteng bagay na 3 buwan nang nagdadalang tao ang babae. Hindi maipinta ang mukha ni Donna lalo na si Cruz na tuwang-tuwa matapos marinig ang balitang yon. Pero kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ng babae dahil sa kalagayan niyang yon. Tama ang hinala ko na buntis ka. Na-excite na tuloy ako makita ang magiging anak natin. Natatakot ako para sa magiging anak natin. Paano kung maapektuhan siya ng kulam na binigay sa akin ng kung sino man? Sigurado matutulungan tayo ni Mang Timor. Hindi po ba, Mang Timor? Tumango ang matandang albularyo at kagad nilang sinimula ng ritual at orasyon. Maraming ginawang paghahanda ang matanda. Nagsunog siya ng insenso na sinamahan ng dahon ng laurel at uling. Pagkatapos nito, ay nagbigkas siya ng mga salitang siya lamang ang nakakaintindi. Tumagal ang orasyon na iyon ng higit 5 minuto. At sa bawat pagbigkas ng matandang lalaking albularyo ng mga kataga, ay tila may kung anong mabigat na presensya ang pumapalibot sa kanila. Ilang sandali pa nga, habang nagpapatuloy si Mang Timor sa kanyang ginagawa, ay biglang napasigaw si Donna. Isang sigaw na hindi pangkaraniwan. Tila ba pinaghalo ang tinig ng tao, hayop, malalim na garalgal at may bahid ng pighati. Pumulupot ang kanyang katawan sa matinding kirot. Ang mga ugat sa kanyang liig at braso ay nangingitim at gumagapang paakyat sa kanyang pisngi. Sa bawat tibok ng kanyang puso ay may parang kakaibang init na sumasabog mula sa kaloob-looban. Kitang-kita ni na Anod at Cruz kung paanong tila mapunit ang balat ni Donna. Nagputukan din ng mga matutubig na butlig-butlig at mula roon ay lumabas ang maliliit na insektong itim. Aray ko! Ang sakit! Parang pinupunit ang katawan ko! Tama na! Tama na, Cruz! Anod! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Alisin niyo ako dito, pakiusap! Mamamatay ako sa sakit! Mang Timor, ano po nangyayari? Bakit mas lalong nahihirapan si Donna? Akala ko po ba'y tutulungan niyo siya? Pakiusap! Tulungan niyo ako makakawala dito! Parang awa niyo na! Ayoko na! Ayoko na! Pakiusap po! Tulungan niyo siya, Mang Timor! Hindi ko na kaya! Hindi ko na talaga kaya! Mamamatay na ako! Ginawa nga ng matandang lalaking albularyo ang kanyang makakaya para maibsan ang sakit na nararamdaman ni Donna. Nagdagdag siya ng mga sangkap at nagpatuloy sa pag-uurasyon. Subalit sa halip na bumuti ang pakiramdam ng babaeng buntis, ay tila mas lalo lang lumala. Makalipas ang ilang minuto ng walang tigil na pag-ungol at paghiyaw, bumagsak si Donna sa kanyang hinihigaan. Hinihingal siya, nanginginig at pawis na pawis. Namumutla rin ang kanyang muka at ang mga insekto ay patuloy na lumalabas sa kanyang mga sugat. Dahil doon ay mas lalong natakot si Donna. Si Anod naman ay naiyak na lang sa malubhang kalagayan ng kanyang ate habang si Cruz ay hindi na rin alam ang gagawin. Nagpatuloy lang si Mang Timor at kitang-kita na rin sa mukha nito ang matinding paghihirap. Dahil sa pakikipagtagisan ng lakas sa nagdala ng sumpa o kulam. Donna, pakinggan mo ko. Lumabang ka. Huwag kang susuko. Telo, hindi ko na kaya. Parang inihigop na ang lakas ko. Mamamatay na yata ako. Hindi alam ni Cruz kung ano ang mararamdaman niya matapos bigkasin ni Donna ang pangalan ng kanyang ama. Pero sa kabila ng mga ito ay pinairal niya pa rin ang pagmamahal para rito. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng babae at hindi na nagsalita pa. Si Anod naman ay nanalangin na lang ng taimtim habang umiiyak.
Ang tanging boses na lang na maririnig sa silid na yon ay ang paghiyaw ni Donna at ang maotoridad na pagbigkas ni Mang Timor ng orasyon laban sa kulam. Ilang saglit pa nga ay hinawakan ng matandang Ginoong Albularyo ang tiyan ni Donna at napangiwi siya dahil sa kakaibang mabigat na puwersa. Bakit po? Ano po nangyayari kay Donna, Mang Timor? Hindi umimik ang matandang Ginoo. Nagbigkas lang ito ng iba pang orasyon. At pagkatapos ng halos 1 oras na pakikipaglaban, ay biglang natahimik si Donna. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit hanggang sa mawalan siya ng malay tao. Dahil doon ay mas lalong nag-alala si Cruz na napapaiyak na rin. Si Anod naman ay napahagulgol sa sobrang takot. Mang Timor, bakit po nawalan ng malay si Donna? Ano po nangyari sa kanya? Sumagot po kayo. Akala ko po ba'y matutulungan niyo siya? Ano pong nangyari sa kanya? Paano na po ang anak namin? Pinakalma muna ni Mang Timor ang 2 lalaki. At nang okay-okay na, ay doon niya sinabi ang kalagayan ng walang malay na si Donna. Ipinaliwanag na matandang Ginoong Albularyo na hindi niya natanggal ang sumpa dahil masyado itong malakas at matibay. Ang tanging makakatanggal lang daw nito ay ang naggawad mismo ng kulam. Ang tanging nagawa lang niya ay maibsa ng kirot at pansamantalang napahupa ang bisa ng sumpa. Kaya nawalang bigla ang mga insektong lumalabas sa mga sugat ni Donna. Nawalan lang din ng malay ang buntis pero hindi siya patay. Sinadya niya talagang dalhin ang diwa nito sa pinakamalalim na pagkakatulog upang hindi makapenetrate ng mabilis ang sumpa. Pero ayon sa Ginoong Albularyo, kapag nagtagal pang ganun ay posibleng hindi na talaga magising si Donna. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi po pwede bumatay si Donna at ang magiging anak namin. Sabihin niyo po sa akin kung sino ang gumawa nito sa kanya at ako mismo ang kakausap. Nang sabihin ni Mang Timor na ang nanay niyang si Ginang Vonavi mismo ang nagbigay ng kulam, ay ganun na lang ang gulat ni Cruz. Hindi niya lubos sa kalain na magagawa ito ng kanyang ina. Wala sa hinagap niya na may isip ito ng kanyang nanay. Pinayuhan nga ang matipunong lalaki na kung gusto niyang mawala ng tuluyan ng sumpa, ay kailangan niyang mapakiusapan ng sariling ina. Ang Ginang lang kasi ang may kakayahan na mabaliktad ito. Habang may oras pang natitira ay umuwi na nga si Cruz sa kanilang bahay. Naabutan niya ang mga magulang na nagtatalo na naman sa isang bagay. Sumingit na kagad siya sa usapan na kinagulat ni Senyor Telo. Ma, bawiin mo ang sumpa na binigay mo kay Donna. Anong sinasabi mo, anak? Anong sumpa? Si Mama pa, pinakulam niya si Donna. Nakaratay ngayon si Donna at naghihirap. Matindi ang pinagdaraanan niya at nakita ko yung lahat. Hindi ko po akalain na magagawa niyo ito, Ma. Bakit niyo ginawa to kay Donna? Totoo bang sinasabi ni Cruz, Vonavi? Sumagot ka at huwag kang tumunganga lang dyan. Sumagot ka, Ma! Oo na! Paano mo nagawa yun sa kanya? Paano ko nagawa? Talagang tinatanong mo yan kung paano ko nagawang mapakulam siya? Sige, Telo, Cruz, kayong sumagot sa tanong na yan. Sa tingin nyo, bakit ko nga ba pinakulam ang malanding babae na yan? Hindi siya ganung babae, Ma. Talaga ba, anak? Ha? Totoo ba sinasabi ng anak mo? Hindi ganun babae si Donna, kaya hindi sapat na dahilan ang ipakulam siya. Naririnig niyo bang dalawa ang mga sarili ninyo? Hindi siya malanding babae. Nakalimutan niyo na ba na tinuhog niya kayong mag-ama? Sinira ng haliparot na yon ang pamilya natin. Tapos sasabihin niyo sa akin na hindi siya ganong klase ng babae? Na hindi siya karapat-dapat na kulamin? Binulag na kayo ng babaeng yon! Ikaw ang binulog ng galit mo, Vonavi. Kasalanan sa Diyos ang ginawa mo. At ang ginawa mong panloloko sa akin, hindi? Telo, matagal akong nagtimpi. Matagal ko nang dapat siyang pinagbayad. Pero hindi ko ginawa dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ng pamilya natin kapag nakulong kayong dalawa. Pinalampas ko yon. Nilunok ko ang pagkababae ko nung pinatira mo siya dito sa bahay. Pero ang hindi ko matanggap sa lahat, hindi lang ikaw ang inagaw sa akin ng babaeng yon, kundi pati ang anak natin. Hindi niya lang sinira ang pamilya natin. Dinurog pa niya hanggang sa magkawatak-watak tayo. Kaya, pasensya ka na rin, anak, Cruz, dahil hindi ko magagawa ang gusto mo.
Hinding-hindi ko babawin ang sumpa ng kulam kahit ikamatay ko pa! Ma, parang awa mo na. Kapag binawi mo ang sumpa, lalayo ako na si Donna. Titigil na ako at hindi na ako makikipagkita sa kanya. Nagmamakaawa ko sa iyo, Ma. Mahal na mahal ko siya. Mahal rin kita, anak. Kaya ko to ginawa. Alam kong hindi mo ako maintindihan sa ngayon pero balang araw, malalaman mo rin na tama ako at mali ka. Hindi mo mahal ang babaeng yon. Katulad lang din ng papa mo. Nadala lang kayo ng makamundong pagnanasa. Ma, parang awa mo na. Kung mamamatay si Donna at ang magiging anak namin, hindi ko rin gugustuhin mabuhay pa. Mas mamuting mamatay na lang din ako. Sinisiguro ko sa inyo na habang buhay nyo rin itong pagsisisihan. Hindi nakaimik si Senyor Telo at Ginang Vonavi matapos yung marinig. Pagkalaon ay patakbong umalis ang binata na hindi na nila napigil pa. Napaluhan na lang din ng ginang na ngayon lang nag-sink in sa utak niya ang mga sinabi ng nag-iisang anak. Mali ba ang ginawa ko kung ginawa ko lang ang alam kong makabubuti sa pamilya natin? Hindi ko sinasabing mali ka, pero hindi ko rin sinasabi na tama ang ginawa mo. Hindi ko lubos maisip na makakaya mong gumawa ng ganitong klase ng krimen. Kung itinuturing mong masamang babae si Donna, hindi ka na rin naiiba sa kanya. Kung tutuusin mas malala ka pa dahil hindi lang pagsira ng buhay ang ginawa mo, kundi pagpatay. Kahit gaano pa kapigat at kasama ang ginawa niya, wala tayong karapatan na kunin ang buhay nila. Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. Huwag kang magbabanggit ng tungkol sa Diyos dahil kung tutuusin, ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Kung hindi ka naglaro ng apoy, at kung di mo dinala ang babaeng yan dito, hindi sana nasira ang pamilya natin. Hindi sana tayo nagkakagulo ng ganito at hindi sana mawawala sa atin ang anak nating si Cruz. Alam ko ang pagkakamali ko at pinagsisisihan ko na yon ang gusto sa Diyos. Alam mo yan, kaya kahit sisihin mo ako ng sisihin ay wala nang magbabago pa dahil nangyari na ang nangyari, Vonavi. At kapag itinuloy mo pa ang plano mo, hindi lang ang anak mo ang mawawala sa iyo, Vonavi, pati na rin ako at ang magiging apo natin. Pag-alis ng Ginoo ay tuluyang napahagulgol si Ginang Vonavi. Habang napapaluhod sa sahig, labis din siyang nasaktan sa mga nangyayari. Pero pinipilit niya lang din ang magpakatatag. Makalipas ang ilang araw, habang tumatagal ay mas lalong nalalagay sa alanganin ang buhay ni Donna. Patuloy pa rin si Mang Timor sa pagbibigay ng pansamantalang lunas sa babaeng buntis. Pero habang tumatagal ay mas lumalakas ang sumpa ng kulam. May mga paunti-unting insektong itim ang lumalabas sa mga sugat ng buntis pero sa tuwing dadasalan nito na matandang lalaking albularyo ay nawawala rin naman kaagad. Pero nagpayo na si Mang Timor na posibleng ilang araw na lang mula ngayon ay hindi na makakaligtas si Donna sa sumpa. Dahil doon ay naghinigpis ng husto sina Anod at Cruz na parehong hindi matanggap ang mga mangyayari. Linggo, alas 5 ng hapon. Nagtungo sina Cruz at Anod sa simbahan para dumulog ng panalangin sa Panginoon. Naniklod talaga ang matipunong lalaki para sa kaligtasan ni Donna at nag-iiyak siya sa harap ng altar ng Diyos. Lord, alam ko po na mali ang naging simula ng pagmamahalan namin ni Donna. Maling-mali po ito sa harap niyo at sa batas. Pero Panginoon, parang awa niyo na po. Iligtas niyo si Donna, pati ang magiging anak namin. Kayo lang po ang may kakayahan na makagawa nito. Magmilagro po kayo. Buhayin niyo sila at kahit ako na lang po ang kunin yung kapalit nila. Nagsusumamo po ako sa inyo. Mahal na mahal ko po si Donna. Ayoko pong mawala siya ng ganito. Diyos ko, buhayin niyo po siya para may tama namin ang mga pagkakamali naming dalawa. Parang awa niyo na po. Awa niyo na.
Habang humahagulgol ay nakaramdam siya ng pag-akbay. Pagdilat ng mga mata niya ay nakita niya roon si Ginang Vonaby na umiiyak na rin. Hindi nagsalita si Cruz na tila nagulat din, habang ang ginang ay yumakap sa kanya ng maigpit. Anak, aalagaan mo palagi ang sarili mo. Sorry sa lahat at mahal na mahal din kita. Pagkatapos sabihin niyo ng ginang ay umalis na siya. Hindi na hinabol pa ni Cruz ang ina dahil bigla na rin itong nawala. Pagkagat ng dilim, pagbalik niya sa bahay ni Mang Timor ay ganun na lang ang gulat nila nang makitang nakadilat na si Donna. Pawis na pawis ang buntis at gutom na gutom. Pinainom pa nga ito ng tubig na matandang albularyo. Paano nangyari, Mang Timor? Ang ibig bang sabihin nito ay nabaliktad na ang sumpa ni Mama? Doon nga naunawaan na matipunong lalaki ang ginawa ng kanyang ina. At pinaliwanag din ni Mang Timor na para mabaliktad ang sumpa ay matindi ang magiging kapalit nito. Buhay ang hiningi ng sumpa kaya buhay din ang kapalit para mawala ito. Napaluha na lang si Cruz at napayakap kay Donna na umiiyak na rin matapos yung malaman. Makalipas pa ang ilang araw, nang bumuti na ang lagay ng babae, ay nagpasya silang magpunta sa bayan ng Dangkal para harapin si Senyor Telo. Balak na kasi nilang makipag-ayos at itama ang lahat, lalo na ngayon nagdadalang tao na si Donna. Subalit isang masamang balita ang naabutan nila. Kinuha na ni Senyor Telo ang sarili niyang buhay at nag-iwan lang siya ng sulat na kaagad binasa ni Cruz. Anak, Cruz, wala kang dapat sisiin sa mga nangyaring ito sa pamilya natin. Lalong na ikaw, Donna. Ginawa namin ni Vonaby ang nararapat para makapagsimula kayong dalawa ng masayang buhay kasama ang magiging apo namin. Sayang lang at hindi na namin makikita ang bata. Pero kung nasaan man kami, ay siguradong mapagmamasdan namin kung paanong lumaki ang magiging anak ninyo. Mag-iingat kayo palagi at mahal na mahal ko kayo. Naiiyak na nagyakap sina Donna at Cruz at pagkatapos noon ay sinikap nilang makapag-move on na sa buhay. Nang may panganak ang sanggol na lalaki, ay pinangalanan nila itong Tevi na pinagsamang pangalan ni Senyor Telo at ni Ginang Vonaby. Namuhay nga sila ng payapa, masaya at masagana. Wakas.